Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko na handa itong tumugon sa Severe Tropical Storm o STS Paulo na nagsanhi ng pagtaas ng Signal Number 3 sa bahagi ng Northern Luzon. Ito ani DSWD Secretary Rex Gatchalian ay habang patuloy din ang paghatid ng tulong sa komunidad na nangangailangan bunsod ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu at sa mga lugar sa Masbate na lubhang apektado ng mga nagdaang bagyong Opong at Nando. Binigyan din ni Assistant Secretary Leo Quintilla, Officer in Charge ng DSWD National Resource and Logistics Management Bureau o NRLMB na hindi lamang food packs ang nakapreposisyon sa mga field offices. Mayroon din aniyang mobile kitchen at command centers. Batay sa datos ng Disaster Response Operations Management Information and Communication o DROMIC ngayong araw, mahigit 2.3 milyon na mga boxes ng FFPs ang nakahanda sa buong bansa. Sa Region 2, Cagayan Valley, mayroong 137,661 na kaha ng FFPs. Sa Region 3, mayroong 249,533. Sa Ilocos Region, mayroong 52,000 at mahigit 65,000 namang FFPs sa Cordillera Administrative Region. Dagdag ni Assistant Secretary Quintilla, bagamat mahirap abutin ang Batanes, dahil sa limitadong transportasyon, nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Coast Guard, Navy at Air Force para sa patuloy na paghatid ng supply. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At kaugnay po ng ating balitaan hinggil sa bagyong Paulo ay kasama po natin live via phone patch ang weather specialist po ng DOST Pag-asa. Narito po si Sir Monyar Baldomero. Makikibalita tayo sa kanya patungkol po sa bagyong Paulo. Magandang araw po, Sir Monyar. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po, Ma'am Bea, and magandang hapon din po sa lahat po ng ating taga-subaybay. So, as of 11 a.m. kanina po, itong si Paulo po, Tropical Cyclone Paulo ay nag-intensify na into a typhoon at kasalukuyan pong binabaybay po ang kalupaan po ng Northern Luzon. So, as of 10 a.m. kanina, yung kanyang mata is nasa vicinity na po ng San Guillermo, Isabela na may maximum sustained winds na 130 km per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot ng 215 km per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-northwest sa bilis na 25 km per hour. Kasalukuyan po may nakataas po tayong signal number 4 dito sa extreme northern portion ng Aurora, southern portion ng Isabela, northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, southern portion of Abrao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Sur at southern portion ng La Union.
signal number 3 dito sa may northern portion ng Aurora, nalalabing bahagi po ng Isabela, nalalabing bahagi po ng Quirino, central portion ng Nueva Vizcaya, dito po sa may Kalinga, central portion of Abra, nalalabing bahagi po ng Benguet, nalalabing bahagi po ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi po ng La Union. Signal number 2 naman po dito sa southern portion ng Cagayan, nalalabing bahagi po ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, nalalabing bahagi southern portion po ng Ilocos Norte, northern portion ng Pangasinan, central portion po ng Aurora, kasama po dito ang northern portion ng Nueva Ecija. Signal number 1 naman po sa nalalabing bahagi po ng Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi po ng Aurora, northern portion ng Quezon Province, kasama ang Polillo Island, Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi po ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi po ng Pangasinan, nalalabing bahagi po ng Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, probinsya po ng Tarlac, northeastern portion ng Pampanga, at northern portion po ng Zambales. Sa ngayon po, may nakataas pa rin po tayong weather advisory number 8 kung saan dahil po sa epekto po ni Tropical Cyclone Paulo ay makakaranas po ng more than 200 mm sa pagulan ang Isabela, Quirino, Ifugao, Mountain Province, Aurora, Nueva Vizcaya at Benguet, habang 100 to 200 mm naman po dito sa may Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Nueva Ecija, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. 50 to 100 mm naman po sa Ilocos Norte, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas. Sa ngayon po, dahil po sa epekto po ni Tropical Cyclone Paulo ay maaari pong makaranas ng strong to gale force gust o yung biglang bugso na malakas na hangin. Yung mga areas po na hindi po kasama sa wind signal, particular dito sa may Batanes, Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Panay Island, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Northern Samar at Eastern Samar. Kasalukuyan pong nakataas pa rin po ang storm surge warning number 8 kung saan maaari pong makaranas ng wave height na maaari pong umabot ng 1 hanggang 3 metro within 24 hours ang mga exposed coastal localities ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Nakataas pa rin po ang gale warning sa mga seaboards ng Northern Luzon at Eastern seaboards ng Central Luzon. Sa ngayon po itong si Paulo ay kasalukuyan pong kumikilos west-northwest throughout the forecast period at itong si Paulo ay kasalukuyan pong tinatahak itong landmass ng Northern Luzon ngayong araw at lalabas po ito ng kalupaan this afternoon or mamayang gabi at patuloy pa rin po kung kikilos west-northwest hanggang sa makalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. In-expect po natin na itong si Paulo ay maaari pong humina habang tinatawid ang kalupaan ng Northern Luzon, although pwede niya rin pong ma-maintain yung kanyang typhoon category. While pag once nakalabas na po itong si Paulo sa katubigan ng West Philippine Sea, maaari po itong mag-i-re-intensify. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Forecasting Center, Munir Baldomero. Maraming salamat. Sir Munir, may pahabol lang akong tanong para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Kasi nakita po natin na from anong tawag dito, tropical storm, naging typhoon. So, itatanong na rin namin kung ano po yung pagkakaiba ng low pressure, tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, tapos yung typhoon to super typhoon. Yes po. So, bali po, dito po sa Pag-asa Tropical Cyclone categories po, yung pinaka-main basehan po nung pagka-classify po ng bagyo is base po sa hangin na taglay nitong mga weather system. Particularly, pag sinabi nating low pressure area is less than 25 knots yung hangin niya. So, once from 25 to 34 knots po yung hangin is pwede na po siya nating tawagin na tropical depression, while pag tropical storm naman is 34 knots up to 47 knots yung lakas ng hangin na taglay po ng weather ng isang sirkulasyon. Then pag sinabi po nating severe tropical storm naman po is between 48 to 63 knots naman po yung taglay na hangin. Habang pag sinabi po nating typhoon is nasa 64 to 99 knots or yung kasalukuyan po is 118 to 184 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong si tropical si Typhoon Paulo? Si Typhoon Paulo po is yung kanyang taglay na hangin po is nasa 100, maximum sustained winds is nasa 130, which is between po ng 118 to 184, which is kaya po na
na-categorize po natin siya as a Typhoon. typhoon. While pag sinabi nating super typhoon naman po, 185 kilometers per hour or mas mataas pa. Okay. Maraming salamat po, sir, sa pag-educate sa amin. Mag-iingat po tayo. Okay, maraming salamat po. Yan po ang weather specialist ng DOST Pag-asa, si Sir Monyar Baldomero, na nagbigay sa atin ng update tungkol po sa Bagyong Paulo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, puntahan naman natin ang kilos pampanguluhan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang distribusyon ng agarang kalinga at saklolo sa mga OFWs na nangangailangan ng aksyon o na nangangailangan Action Fund Assistance sa mga Overseas Filipino Worker o OFWs at kanilang mga pamilyang apektado ng nagdaang bagyo sa San Fernando City ngayong araw. Kasunod ang serye ng kalamidad na tumama sa mga komunidad ng Pampanga, daan-daang pamilya, kabilang ang mga OFW ang nagsilikas at naapektuhan. Maraming OFW households din ang nakadepende sa remittance para sa kanilang kabuhayan. Kaugnay nito, alinsunod sa direktiba ng Pangulo, inactivate ng Department of Migrant Workers o DMW ang Action Fund upang suportahan ang distressed OFWs. Kasama sa tulong na ito ang ilang mga assistance. Malalaman natin yan na sa ating pakikipanayam mamaya kay OWA Administrator. Kabuang libo-libong OFWs ang mabibigyan ito ng tulong at patuloy po ang DMW sa pagbibigay ng Action Fund sa mga pamilya ng OFW at syempre yung mga OFW mismo. Okay, habang hinihintay po natin yan ay magpapatuloy muna tayo sa ating pagbabalita. Kaugnay pa rin ng pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng sakuna pamahalaan nakatuon sa takbo ng recovery ng mga pamilyang tinamaan ng malakas na lindol sa Cebu. Ayon kay Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalita si Alvin Baltazar. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatingin sa kasalukuyan ng pamahalaan sa pagbangon o recovery ng mga kababayan nating apektado ng nangyaring 6.9 magnitude quake na nagpayanig sa Cebu. Ayon sa Pangulo, magpapatuloy ang recovery program hanggang sa matiyak na lahat ng mga nabiktima ng lindol ay nabigyan na ng kanilang pangangailangan gaya ng kailangang matitirahan at tumatakbo na ang mga negosyo. Kaugnay nito ay sinabi ng punong ekutibo na 10,000 pisong cash assistance ang kanilang ibibigay sa mga displaced families na nawalan ng tirahan. Titingnan niya nila, sabi ng Pangulo, ang magiging takbo ng recovery efforts at mula doon ay matukoy kung paano pa makakatulong sa mga kababayan nating nawalan o nasiraan ng tahanan matapos ng lindol. Sa ngayon, ayon sa Pangulo, ay ang pinamamadali niya muna ay ang makapagpatayo ng tent city para masilungan ng mga biktima. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So this ongoing recovery program will continue until we are satisfied na lahat ng naapektuhan ay nabigyan na, basta't may kinakain na, may tinutulugan na, may pinupunta, yung mga commercial enterprise ay tumatakbo na. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Mahirap na puro delata ang kinakain ng mga apektadong pamilya at individual, lalo na ng mga bata. Ito ang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng ginagawang pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga biktima ng paglindol, gaya ng pansamantalang matutuluyan, gayon din ang kanilang makakain. Ayon sa Pangulo, mayroon namang mga ready-to-eat na family packs, gayon din ang relief goods na family pack para masigurong hindi magkukulang ang food supply sa pamipamilyang mga biktima ng pagyanig. Ganun pa minarapat anya nilang maglagay pa rin ng mobile kitchen para sa mas maayos na pagkain ng mga quake victims habang hindi pa nakababalik sa kanilang mga tahanan. Ang mobile kitchen ay nasa pangangasiwa ng Department of Social, Welfare and Development o DSWD na nagbibigay ng hot meals karaniwan sa mga evacuees sa panahon ng kalamidad at sa mga lugar na mahirap marating. Lagay ng kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 600 milyong piso na halaga ng tulong ipagkakaloob ng Office of the President sa Cebu. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng 200 million peso assistance para sa mga lokal na pamahalaan sa Cebu na lubhang pininsala ng 6.9 magnitude na lindol noong ika-30 ng Setyembre. Sa pag-iinspeksyon ng Pangulo sa Bogo City, inanunsyo nito ang ipagkakaloob na 50 million pesos sa Cebu Provincial Government, tig 20 million pesos sa Bogo City, Sogod at San Remigio, habang tig 10 million peso naman sa munisipalidad ng Bantayan, Daan Bantayan, Madre Dejos, Medellin, Santa Fe, Tabogon at Tabuelan. Ipinag-utos rin ni Pangulo Marcos ang paglalabas ng tig 20 million pesos para sa mga Department of Health hospitals at tig 5 million pesos para sa mga provincial hospital ng Cebu. Ipinag-utos rin ni Pangulo Marcos ang paglalabas ng 150 million pesos sa Local Government Support Fund para sa Cebu Provincial Government at tig 75 million pesos sa LGUs ng San Remigio, Bogo City at Medellin. Pinakamalaking damage na dinala ng lindol ay infrastructure damage, mga building. Tapos yung mga gagaya sa ospital, so ito, tingnan ninyo itong City Hall. Ganyan talagang naging effect. Kaya nahirapan kami ng kaunti dahil wala kaming paglalagyan ng mga na-displace na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Kaya ang pinag-usapan namin, ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, kagaya ng sinabi ko sa ating mga LGU executives. Ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit nung COVID. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bayan ng Borbon, Cebu, makakatanggap din ng 10 million pesos na tulong pinansyal mula sa Pangulo. Si Kathleen Forbes sa Balita. Representative Duke Frasco sa Pangulo kasunod ng positibo nitong tugon sa kanilang apela na mabigyan rin ng tulong pinansyal ang munisipalidad ng Borbon, Cebu na apektado rin ng tumamang lindol kamakailan. Hindi kasi nga isama ang Borbon sa listahan ng mga makatatanggap ng ayuda mula Malacanang. Ayon kay Frasco, maglalaan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 10 milyon at karagdagang Local Government Support Fund para sa infrastruktura. Samantala, inanunsyo naman ni Cebu 4th District Representative Sun Shimura ang pagbibigay ng libreng transportasyon para sa mga non-government organizations na magsasagawa ng relief operations patungo sa mga isla na tinamaan na lindol. Hinikayat niya mga NGO na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan sa DCH Pension House Building, Barangay Cogon, Bogo City upang maayos na maipadala ang tulong sa mga apektadong komunidad. Sa ngayon, higit na kailangan anya ng mga residente ng Northern Cebu ang malinis na inuming tubig, pansamantalang tirahan at ready-to-eat meals. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Department of Social Welfare and Development nakapaglaan na ng halos 10 milyong pisong tulong sa mga biktima ng lindol sa Visayas. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Walang patidang buhos ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigang tinamaan ng magnitude 6.9 na lindol sa Visayas. Sa latest report ng DSWD ay sumampa na sa 9.6 na milyong piso ang halaga ng tulong na naihatid nito sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Kabilang na rito ang nasa higit 14,000 family food packs na naipamahagi na ng ahensya bilang bahagi ng augmentation request ng mga LGU na ipamimigay naman sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol. Tuloy-tuloy rin ang pagpapadala ng non-food items gaya ng hygiene, sleeping at kitchen kits para sa mga apektadong residente. Personal namang nakatutok sa sitwasyon at lagay ng mga apektado si DSWD Secretary Rex Gatchalian na nasa Cebu. Samantala as of October 2 ay nasa higit 88,000 pamilya o 350,000 na mga individual ang apektado ng malakas na lindol sa Visayas. Sa bilang na ito aabot sa 1,680 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Androstasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police magpapadala ng grupo ng mga engineer para alamin ang pinsala sa mga himpilan ng pulisya sa Cebu matapos ang 6.9 magnitude na lindol. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Magpapadala ng mga civil engineer ang Philippine National Police katuwang ang mga eksperto mula sa Philippine Institute of Civil Engineers sa Cebu. Ito'y para makapagsagawa ng detailed at comprehensive assessment sa mga napinsalang himpilan ng pulisya at mga tanggapan ng PNP sa lalawigan matapos ang pagtama ng magnitude 6.9 na lindol doon. Ay kay PNP Community Affairs Division Chief Colonel Esmeraldo Osia Jr., karamihan ng 34 na police stations at 2 headquarters ay nagtamo ng pinsala, partikular na sa bahagi ng Northern Cebu. Naasahan namang sisimulan ng mga team ng PNP Civil Engineers ang assessment ngayong araw upang matukoy kung ligtas pa bang gamitin ng mga gusali at kung anong hakbang ang dapat gawin para sa rehabilitasyon nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bilang pakikisa sa mga naapektuhan ng pagyanig sa Visayas, pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang lahat ng tax deadlines nito sa mga taxpayers na direktang biktima ng lindol. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., extended na hanggang October 31, 2025 ang deadline para sa mga taxpayers sa Revenue District Offices ng Mandaue City, Cebu City North, Cebu City South, Talisay City at maging ang Large Taxpayers Division Cebu. Ito ay para mabigyan ng sapat na panahon ang mga taxpayers at maging ang mga BIR personnel sa mga apektadong lugar na makapagsumite ng returns, makapagbayad ng buwis at makapaghain ng mga kinakailangang dokumento. Nilinaw din ng BIR na hindi mapapatawan ng penalty, surcharge o interes ang sinumang taxpayer na maghahain ng kanilang obligasyon sa pinalawig na deadline. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ethics complaint na inihain laban kay Senator Cheese Escudero na ipaalam na kay Senate Ethics Chairman JV Ejercito. Narito si Nympha Asuncion. Napaalam na kay Senate Committee on Ethics Chairman Senator J.V. Ejercito ang tungkol sa napaulat na ethics complaint na inihain laban kay Senador Cheese Escudero. Gayunpaman, nilinaw ni Ejercito na hindi pa siya naabisuhan ng Committee Secretary kaugnay ng usapin dahil nitong linggo lang siya na italaga bilang Chairman ng Ethics Committee at hindi pa niya nakakausap ang COMSEC. Ayon sa Senador, tatalakayin pa niya sa mga miyembro ng komite kung paano ang magiging proseso sa reklamo laban kay Escudero lalo't may
may investigasyon na rin ginagawa ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Base sa impormasyon, inihain ng abogadong si Attorney Eldridge Marvin Acero ng ethics complaint kaugnay ng umuloy pagtanggap ni Escudero ng campaign donation mula sa isang kontratista ng DPWH. Samantala sa isang pahayag, sinabi ni Escudero na hindi na niya ikinagulat ang hakbang na ito. Naniniwala ang senador na hindi ito tungkol sa ethics kundi isang political retribution. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Opisyal na tinanggal sa role of members ng mababang kapulungan si dating ako Bicol Party List Representative Elizaldo Co matapos isumite ang kanyang pagbibitiw bilang kongresista. Pasado hating gabi ng Biyernes, ipinabatid ni Sultan Kudarat 2nd District Representative Belia Vanessa Swansing, Assistant Majority Leader sa plenaryo na natanggap na ng Kamara ang liham ng pagbibitiw ni Co. Bunsod nito iniatas ni Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na alisin ang pangalan ni Co sa talaan ng mga miyembro ng Kamara. Dahil naman bakante na ang pwesto, may karapatan ng Ako Bicol Party List na magtalaga ng bagong kinatawan. Natanggap ng opisina ni House Speaker Faustina Boji D. III ang resignation letter ni Co noong Lunes, September 29. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Halaga ng piso kontra dolyar posibleng maapektuhan ng flood control project controversy ayon sa Japanese financial giant. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Posibleng maapektuhan ng kontrobersyal na flood control project ang halaga ng piso kontra dolyar ayon sa Japanese financial giant na MUFG Bank. Sa kanilang pagsusuri, sinabi ng MUFG na maaaring magdulot ng paghihina ng piso at makaapekto sa growth momentum ng bansa ang mga aligasyon ng korupsyon. Gayunman nanatili pa rin positibo ang kanilang pangmatagalang pananaw para sa local currency. Batay sa MUFG Global Markets Research, naniniwala silang mananatiling matatag ang piso sa mga susunod na buwan dahil sa maayos na macroeconomic backdrop. Kabilang dito ang 5.4% average growth ng ekonomiya ng Pilipinas sa unang kalahating taon at ang mababang inflation. Dahil dito nananatili ang mas optimistic forecast ng MMUFG para sa piso na inaasahang bababa ang halaga ng US dollar peso exchange rate sa paglipas ng panahon. Bunsod na rin ang global forecast para sa mas mahinang US dollar. Matatanda ang humina ang piso noong September matapos bumagsak sa 58 pesos ang palitan kada dolyar. Gayunman ayon sa MUFG, unti-unting makakabawi ang piso laban sa dolyar at posibleng umakyat sa 56 pesos $1 level pagsapit ng ikatlong quarter ng 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Philippine Ports Authority o PPA nagbabala sa mga scams ngayong holiday season. May report si Lawrence Tanhoco. Tiniyak ng Philippine Ports Authority ang kahandaan ng mga pantalan sa buong bansa para sa inaasahang dagsa ng mga biyahero at kargamento ngayong nagsimula ng bear months. Ayon sa PPA, nanatiling maayos at ligtas ang operasyon ng mga pangunahing pantalan. Batay sa tala noong September 30 na 72.49% ang yard utilization ng Manila International Container Terminal, habang 55.84% naman sa Manila South Harbor, kung saan parehong nasa ligtas na antas ang mga ito. Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, umabot naman sa 5.66 million ang 20-foot equivalent units ng container throughput. Tumaas ito ng higit 11% kumpara sa nakaraang taon. Kasabay nito,
pinaniwalaan ng PPA ang publiko laban sa mga package scams kung saan ginagamit ang pangalan at logo ng ahensya upang manloko sa pamamagitan ng peking invoice at singil para sa umano'y padala mula abroad. Paalala ni PPA General Manager Jay Santiago, hindi nanghihingi ng anumang bayad ang PPA para sa mga transaksyon o shipping fees. Kahit makitaan niya ang logo ng PPA, maaaring i-report agad sa kinaukulan kung kahina-hinala. Paalala nito, maging mapagmatsyag at siguraduhin lamang na sa lehitimong ahensya at kumpanya makipagtransaksyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang tinakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Magbabalik po ang Pilipinas ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Lalawigan ng Kalinga, generally peaceful at bumaba ang criminal activities nitong third quarter ng taong 2025. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nagtalinaw da natalnakin sa anang imato iti criminal activity ti probinsya Kalinga as of third quarter iti agdama atawan. Daytoy iti impakaamo ti Kalinga Provincial Police Office wenno KPPO iti naangay a joint meeting iti Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council, ken Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict iti napanalawas. Sigun ti KPPO, bimaba iti index crimes iti Kalinga manipod Enero aging Setyembre ita 2025 na ikumpara iti napanatawan iti agpada a period. Kastapay anati iti pulisya iti 30 ket 6 wanted individuals kinapag-surrender da iti upat a miyembro iti milisya ng bayan may sa communist militia group iti KLG Baggas. Baligi matlagan ay siyang kat ti siyam nga anti-illegal gambling operations, 45 operations kontra iti illegal drugs, kinasurok pitugasot at traffic ordinance enforcement bayat iti nasa UA period. Inyunay-unay ti KPPO ang nakatulong iti collaborative efforts dagiti otoridad ken community stakeholders tapno mapagtalinaed iti kapya ken kinaornos kastapay ang mapabasit iti krimen ti probinsya. Kabayatan na kinumpirma ti Tabuk City LGU ken provincial government iti suportada ang mapapigsa iti kinatalged ti publiko babaen ti panaka-install iti adupay a CCTV ken street lights kadagiti provincial roads. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Local Government Unit o LGU ng Alaminos City, Pangasinan, tiniyak ang buong suporta sa mga programang pangkabataan sa lungsod. Si Ricky Kasipid ng RP Dagupan sa balita. Sigput niya susuportaan ya lokal ya gobyerno ya Alaminos City, Pangasinan so pamabiskag ya kapasidad na saray kalangwaran dyan esports pati dyan employability. Inkwanen Alaminos City Mayor Art Brian Celeste, bibidbiran ya lokal ya gobyerno si esports bidang sakay at taytay penman kakasakay ire residente tal mangitarayapan kanawnawa ed saray kalangwaran yan ni panengneng sudunong da ed sports. Unang ed alkalde sa syudad so mangi iter ya suporta piyan nga paaligwa so abilidad na saray kalangwaran manlapot esports sa anggad abilidad yaman anap ya trabaho kay iba ed saray programa so suporta ed saray kalangwaran yung makapangantil ed saray professional ya liga ya nanduruman sports likod ni in kwanton sa ya peso so aktibon mikikimay ed saray employers ed syudad piyan naidan ya pankanawnawan man internship iray kalangwaran ya untulong ed sikara piyan makagamor iraya dunong ya nausar ed arapen iran trabaho. Manlalapot RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Palawan Council for Sustainable Development Staff, PCSDS, nagsagawa ng Information, Education and Communication o IEC at Online Express Permitting para sa mga mangingisda sa Rizal, Palawan. Mag-uulat si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan. Agbuati ang Information, Education and Communication Activity Online Express Permitting ang Palawan Council for Sustainable Development Staff o PCSDS sa Rizal, Palawan, Kamakarwa. Impangunaan dya iyang Ikan Education and Extension Division at District Management Division South Cayban ang lokal na pamahalaan. Ing kaministeran ng RA 9003 o Ecological Solid Waste Management. Ing presentay ang PCSDS DMD South ang Administrative Orders No. 12 at No. 5 para sa environmental compliance ang wastong pamamahala iyang likas yaman. Katabidya, ing buhat na ang online express permitting para sa mga mangingisda para sa mapadasag ang aplikasyon iyang regulasyon. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Opening event para sa ika-77 Charter Day ng Calbayog at ika-100 anibersaryo ng Calbayog City Hall, pinangunahan ng lokal na pamahalaan. Narito ang report ni Charmaine Perito ng RP Calbayog. Usang makasaysayan na selebrasyon ang ginbubuhat niya nga tuig sa Calbayog City Summer ang ika-77 Charter Day o 100th anniversary sa Calbayog City Hall na establisa como syudad sa October 1948, pinaagi sa Republic Act No. 328 nga ginpermahan ni ani Presidente Elpidio Quirino. Ang Calbayog ang pinakauna nga syudad sa Eastern Visayas. Tikang sadto, tinuignaan pagselebrar sa Charter Day como pagkilala sa pag-uswag ug kontribusyon sa Calbayog sa rehiyon. Samtang ang Calbayog City Hall ang gintindog sa tuig 1925 kabalyo sa anay nga presidensya nga gintindog pa sa panahon sa Kastila. Makikita sa disenyo ang pan-Amerikano nga arkitektura sa kolonyal nga panahon. Sa ika-100th anniversary sa City Hall ug 77 Charter Day, gindatagan doon sa mga taga-Calbayog ang importansya sa paghinumdum sa kasaysayan como inspirasyon sa padayon nga pag-uswag sa syudad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Pang-73 Community Tsunami Alerting Station ang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PHIVOLCS, formal na pinasinayaan sa Tandag City. Mag-uulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Formal nga giinagurahan ang ika-93 nga Community Tsunami Alerting Station sa DOST PHIVOLCS dinhi sa Tandag City. Sumala pa ni Raven John Heli, OIC City Disaster Risk Reduction and Management Officer sa Tandag, nga dako ang mahitabang sa maong gamit kung adunay hulga sa tsunami dinhi. Nahibaluan nga magamit ang pagpatingog sa sirena kung adunay local tsunami alert sulod lamang sa 5 minutos nga pahibalo ug maalerto ang katawhan ug dili na hulaton pa ang advisory gikan sa kauluhan. Ang maong sirena madungog hangtod sa 400 ka metros nga kalayon ug kini nahisakop ang mga coastal barangays dinhi mismo sa poblasyon. Gipahigayon ang inaugurasyon ni atong Huwebes, Oktubre 1 sa pagpanguna sa mga lokal nga opisyales sa Tandag City. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Aqua Silviculture Ecotourism Project sa Omar Sulu formal nang sisimulan. Balitang hatid ni Eloisa Mohamad ng RP Hulo. Piyaga uhanan ni Mayor Abdulbaki Ajibun, sina Omar, Iwan Chancellor Nagdir Abdurrahman, San Mindanao State University Sulu sa Tasiaksian, San Ministry of Agriculture, Fisheries and Grand Reform Sulu kagi Engineer Alfie Iribani, in ribbon cutting, iwan pag-sign sa Memorandum of Agreement, amoy na pangitaan si pagtatagna, sina Mangrove Aqua Silviculture Ecotourism Project kabarangay Angilan, hanasabot pasisil. In a project, magsut manantuhi sina maluway pagpasung, pag-ukab sina matawad opportunity tungod kawianan, iwan ecotourism development ang mga raayat sin Omar. Amoy na magpatarang paisab sin pagkinahon sin local government unit na sabot pasisil, MSU Sulu iwan na sin Mafar Sulu. Nakauna na yan na paaon yung pag-assign sina MOA, hantara sin Mafar Sulu iwan LGU Omar sin Cebu Project, amin pangitaan paisab sina formal implementation sina program ini. Dengan RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik.
simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Umaapila ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer at kumpanya na maging mas maunawain sa kanilang mga manggagawa na biktima ng lindol. Ito ay kasunod ng mga ulat na umano'y labor violations ng ilang business process outsourcing companies o BPO companies sa Cebu na pinilit pa rin ang mga empleyado na agad bumalik sa trabaho matapos ang malakas na lindol. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ang hindi pagpasok ng mga empleyado sa ganitong sitwasyon ay hindi dapat ituring na pagtanggi o pagsuway na maaaring patawan ng parusa. Sa halip, dapat pa ngang silang bigyan ng kaukulang tulong bilang bahagi ng corporate social responsibility ng mga kumpanya. Gayunman, pinaaalahanan din ng DOLE ang mga manggagawa na unawain ang kalagayan ng kanilang employer at iwasan ang agarang pagrereklamo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bilang pakikiisa sa mga naapektuhan ng pagyanig sa Visayas, pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang lahat ng tax deadlines nito sa mga taxpayers na direktang biktima ng lindol. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., extended na hanggang Oktubre at 31 ang deadline para sa mga taxpayers sa Revenue District Offices ng Mandaue City, Cebu City North, Cebu City South, Talisay City at maging ang Large Taxpayers Division na Cebu. Ito ay para mabigyan ng sapat na panahon ang mga taxpayers at maging ang mga BIR personnel sa mga apektadong lugar na makapagsumite ng returns, makapagbayad ng buwis at makapaghain ng mga kinakailangang dokumento. Nilinaw din ng BIR na hindi papatawan ng penalty, surcharge o interest ang sinumang taxpayer na maghahain ng kanilang obligasyon sa pinalawig na deadline. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibebenta ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang ilang ari-arian at transportation equipment sa pamamagitan ng electronic public bidding o e-bidding. Sa isang pahayag, sinabi ng PDIC na tatanggapin ang online bids sa pamamagitan ng PDIC e-bidding portal na matatagpuan sa assetsforsale.pdic.gov.ph simula alas 9 ng umaga sa Oktubre 29 hanggang 1:00 ng hapon ng Oktubre 30.
Bubuksan naman ang mga naisumiting bid alas 2 ng hapon sa Oktubre 30. Ang mga ibebenta ay 34 na bakanting lote para sa agrikultura, 15 bakanting lote para sa residential, 8 residential lots na inayos, 3 agricultural lots na inayos, 2 commercial lots na inayos, 2 mixed residential o agricultural lots na inayos, 1 mixed commercial o residential lot na inayos, 1 mixed vacant residential o agricultural lot, 1 agricultural lot, 2 bihikulo at 1 generator set. Ang mga ari-arian ay matatagpuan sa Aklan, Apayao, Batangas, Bohol, Camarines Sur, Capiz, Cavite, Cebu, Ilocos Norte, Isabela, La Union, Laguna, Leyte, Mindoro Occidental, Misamis Oriental, Negros Oriental, Pangasinan, Sultan Kudarat, Tarlac at Zamboanga del Norte. Ang bihikulo at generator naman ay nasa Barcenaga, Nawan, Oriental, Mindoro. Ang kita na makukuha sa pagbenta ng mga saradong bank-owned properties ay direktang mapupunta sa pagpondo ng corporation managers para sa mga nagsaradong bangko na mabayaran ang kanilang pinagkakautangan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas mataas na koleksyon mula sa langis ang sa mas mataas na kita ng Bureau of Customs BOC o ang sanhi ng mas mataas na kita ng Bureau of Customs o BOC nitong Setyembre upang dalhin sa kabuang 700 milyong o bilyong piso ang kinita ng kagawaran sa unang 9 na buwan ng taon kahit na inaasahan na hindi makukuha ang target sa buong taon. Sinabi ni BOC Assistant Commissioner Vincent Philip Maronilla na ipinakita sa preliminary data na ang koleksyon ngayong Setyembre ay tumaas ng 7.7% sa 82.2 billion pesos mula sa 76.3 billion noong nakalipas na taon. Ayon kay Maronilla, ito ang isa sa pinakamataas na margin para sa unang 9 na buwan ng 2025. Ipinakita sa datos na napantayan ito ng 7.3% year-on-year growth noong Marso na umakyat sa 80.4 billion pesos mula sa 74.9 billion nitong nakalipas na taon. Sinabi ni Maronilla na halos 1/3 ng kinita ng ahensya ay nasa langis kasama ang food, steel at motor vehicles. Ipinakita naman sa datos ng Bureau of the Treasury o BTR na pagrehistro ang buwan ng o nakapagrehistro ang buwan ng Enero ng pinakamataas na annual growth na 8%. Umakyat ito sa 79.3 billion pesos mula sa 73.4 billion pesos. Lumabas naman na ikalawa sa pinakamataas ang nakolekta nitong Setyembre ngayong taon sa likuran lamang ng nakolekta noong Hulyo na may 85.2 billion pesos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong Biyernes, ikatlo ng buwan ng Oktubre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 15 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 40 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 12 sentimo. 4 sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 16 sentimo ang isang yuan ng China.
Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 47 sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 78 piso at 18 sentimo. Nasa 68 piso at 14 sentimo ang euro, 41 piso at 64 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 51 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Pinuri ng Senado ang Alas Pilipinas Men's Team para sa kanilang makasaysayang takbo sa 2025 FIVB Men's World Championship na nagsilbing host ang Pilipinas nitong Setyembre. Sa panukalang Senate Resolution No. 143 na inihain ni Senator Alan Peter Cayetano, ito'y nagbibigay pakilala sa sa koponan kung saan nagtapos sila sa ika-19 na posisyon sa torneo. Sinabi ni Cayetano na nagkakasama-sama ang mga Pilipino sa pamamagitan ng palakasan at ang Alas Men ay nagbigay muli ng karangalan para sa bansa. Binigyan diin ng panukala ang nagawa ng mga veteranong players na sina Brian Bagunas at Mark Espejo na nabilang sa mga statistical leaders ng torneo bago matanggal sa kompetisyon. Nakuha muli ng Italy ang titulo habang pinangalanan muli ang Pilipinas bilang host ng 2029 FIVB Women's World Championship. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Bubuksan ng Manila Clasico sa pagitan ng Magnolia Hotshots at Barangay Ginebra ang PBA Season 50 Philippine Cup itong darating na linggo na gaganapin pagkatapos ng opening ceremony sa Araneta Coliseum. Sasabak sa kanyang head coaching debut si LA Tenorio kontra sa kanyang dating koponan na Ginebra. Kasalukuyang nasa listahan ng injury o reserve ng hotshot si Tenorio kaya't may posibilidad na maging playing coach ito. Sinabi naman ni Tenorio na hindi pa niya tuluyang sinasara ang posibilidad na maglaro siya, subalit magiging mahirap na desisyon ito. Nitong nakarang linggo, sumama si Tenorio sa practice ng koponan bago tumungo sa PBA Media Day. Naniniwala naman sina TNT players Mark Baroca at Xavier Lucero na kayang-kaya pang maglaro ni Tenorio. Una nang sinabi ni Ginebra head coach Tim Cone na interesado siya kung ano magagawa ng kanyang dating player bilang coach ng Magnolia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Opisyal nang winelcome ng Philippine Basketball Association o PBA ang kanilang panibagong miyembro sa pagsisimula ng ika-50 season na formal nang magbubukas itong linggo. Inanunsyo ng PBA na nakompleto na ng Pure Blends Corporation ang pagbili nito sa prangkisa ng Northport na ngayon makikilala bilang Titan Ultra Giant Risers. Nakuha ng Pure Blends ang prangkisa sa isang lock, stock and barrel deal. Ayon kay PBA Board Treasurer Attorney Raymond Zorilla ng Phoenix, inaprubahan ang pagbenta noong pagpupulong ng liga sa Las Vegas. Sa isang pahayag, ibinahagi ni Pure Blends Team Governor Emilio Chiu ang formal na pag-accept ng PBA ang kanilang pagbili sa prangkisa. Kahit na aprubahan ang pagbili ng prangkisa ng buo, may mga panibagong ginawa ang management kung saan naging head coach si Jonidel Cardel. Sasamahan siya ni na assistant coach Raymond Chonco, Raymond Valenzona, Maverick Chua at Lester Alvarez. Samantala, nananatili naman ang mga player ng koponan kasama sina Calvin Abueva at Joshua Munzon habang magdadala din ng mga panibagong player sa katauhan ni Von Pesumal, Geo Ambohot at Aljun Melesio. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinalo ng Lyceum of the Philippines University ang Mapua University 74-66 para buksan ang NCAA Season 101 Juniors Basketball Tournament na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila nitong Huwebes. Sinabi ni LPU Junior Pirates Head Coach Al Vergara na determinado silang ipakita na karapat-dapat silang makasama sa mga may pag-asang makuha ang kampyonato, lalong-lalo na't isang laro lamang ang kanilang napalanunan nitong huling season. Pinangunahan ni Steven Creus ang Junior Pirates sa nalikom nitong 18 puntos, 6 na rebounds at 1 assist, habang nagdagdag si Kian Panerio ng 12 puntos. Nag-ambag din si Lemarcos Pelayo ng 10 rebounds, 4 na puntos at 5 assists. Nanguna naman si Keen Dungka para sa Red Robins na nagtapos ng may 14 na puntos habang nagambag si Froilan Reyes ng 13 puntos. Ang nagbabalik na player na si Jillian Palis ay nakagawa ng 10 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, layunin ng Pilipinas na maging host ng isang WTA 125 tournament sa susunod na taon kung saan kasalukuyang nakikipagpulong ang Philippine Sports Commission o PSC sa posibleng pagdaos ng WTA 125 Philippine Women's Open sa 2026. Sinabi ng PSC na target nilang buksan ang torneo sa pagitan ng Enero 26 hanggang Pebrero 1. Namuo ang posibilidad pagkatapos ang pagpupulong ni na PSC Chair Patrick Gregorio at Navotas Mayor at Philippine Tennis Association o PHILTA Secretary General John Ray Tiangco. Bukod sa usaping potensyal na WTA 125 tournament, nakatakda ding maging host ang bansa ng isang International Tennis Federation o ITF J30 tournament bago matapos ang taon. Pinag-usapan din ang plano na buksan muli ang mga tennis court sa Rizal Memorial at magtayo ng Philippine Tennis Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Formal lang nagtapos ang relasyon ni na Quezon City Councilor Aiko Melendez at Zambales 1st District Representative Jake Kong-hoon matapos ang halos 8 taon. Batay sa Showbiz Update Report ni OG Diaz noong Oktubre 2, mutual ang naging desisyon ni na Aiko J na maghiwalay matapos ang 4 na buwang pagninilay. Ika nga sa official statement ng dating magkarelasyon, the decision was not made lightly but comes from a place of respect and understanding of what is best for both of them. At nilinaw din nilang walang third party sa kanilang desisyon. Nagpapasalamat sila sa mga alaala at suporta at humingi ng pangunawa at respeto
sa publiko, sa kanilang privacy habang nagpapatuloy sila sa kanilang pagseserbisyo publiko. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kung ang batikang showbiz columnist at radio host na si Nanay Christy Fermin ang tatanungin, nagkabalikan na daw ang napabalitang naghiwalay na sina Gerald Anderson at Julia Barreto matapos ang 4 na buwan na pagkakahiwalay. Noong una daw ay naibalita na ayaw na o hiwalay na si Julia kay Gerald dahil may natuklasan daw ito. At ang hindi inaasahan dyan, ang ikangay plot twist, muling nagkita at nagkasundo sila nang magkita sila sa lamay ng yumaong kamag-anak ni Julia na si Mito Barreto. Sabay daw silang dumating at umalis itong sina Gerald at si Julia. At ang balita pa raw ay naka-order na raw si Gerald ng diamond ring na nagpapahiwatig ng papalapit na proposal at posible raw nakasal sa susunod na taon. Ayon po yan kay Nanay Christy. At dagdag pang chika ng batikang kolumnista nabaliwala na raw ang mga nakaraang issue kabilang ang third party issue at ang pagliling kina Gerald sa volleyball star na si Vanny Gandler at ito namang si Julia na kinokonekta sa isang businessman na si Lucas Lorenzo. Kamakailan kasi ay inahayag ng kani-kanilang management company na Viva Artist Agency at Star Magic ang paghiwalay ng celebrity couple na ikinagulat ng kanilang mga tagahanga. Nagpahayag ng kagalakan at pagkagulat sina Nanay Christy at kanyang mga kasamahan na sina Romel Chica at Wendell Alvarez na nagsabing kung tunay ang pagmamahalan ay magbabalikan daw talaga. Samantala ay nakatakda namang magbigay ng opisyal na pagkumpirma itong sina Gerald at Julia sa mga susunod na araw. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inamin ng aktres na si Nadine Lustre na hindi pa ito handa na maging isang ina. Sa isang panayam sa telebisyon, sinabi ni Nadine na natatakot ito o nakakatakot isipin na maging nanay at hindi pa niya nakikita ang kanyang sarili na mayroon ba siyang ibang responsibilidad bukod sa kanyang mga kasalukuyang pinagkakaabalahan. Ang kanyang prioridad sa kasalukuyan ayon kay Nadine ay ang kanyang career, negosyo at ang kanyang buhay pag-ibig sa katauhan niya ng kanyang boyfriend na si Christoph Barrio. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli nating chika for today, ilang celebrities ang nanawagan ng panalangin at nagbigay ng mensahe para sa mga apektadong Cebuanos. Ito ay matapos ang pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa hilagang bahagi ng Cebu noong Martes ng gabi, Setyembre at 30. Dahil sa lawak ng pinsala at pagtaas ng bilang ng mga nasawi, idineklara ang state of calamity sa probinsya ng Cebu. At ang Bugo City na siyang episentro ng lindol ang nagtala ng pinakamaraming nasawi. At kabilang sa mga celebrity na nagpahayag ng kanilang pakikisimpatsya ay ang singer na si Vina Morales na tubong Bugo City. At sa kanyang Instagram story, nagpahayag o humiling ito ng proteksyon, ginhawa, lakas at kaligtasan para sa Cebu, lalo na sa kanyang hometown. Ito namang actress na si Kay Abad ay nag-update na ligtas sila ng kanyang mga anak at ang kanyang pamilya sa Cebu. Samantala, ang Pinoy Big Brother housemate naman na si Slater Young ay na nakabase ngayon sa Cebu ay nagpasalamat sa mga nag-check at nagbigay ng well wishes sa kanya at nagsabing ligtas ang
ligtas ito at ang kanyang pamilya. Nanalangin din siya humiling din siya ng panalangin para sa lahat ng apektado. Samantala, ang veteranang aktres naman na tubong Cebu naman na si Manilyn Reynes ay nagbahagi sa kanyang Instagram ng maikling panalangin sa sariling wika na Cebuano. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan nating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Jonella, Susan Aizon, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Mama JT para sa showbiz at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.